Thus saith the Lord, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters. Which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise. They are extinct, they are quenched as smoke. Remember ye not the former things, neither consider the things of old? Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness, and rivers in the desert. The beasts of the field shall honor me, the dragons, the owls, because I have gave waters in the wilderness, the rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. This people have I formed for myself, they shall show forth my praise. Thou hast not called upon thee, O Jacob, but thou hast been weary of me, O Israel. Thou hast not brought me the small cattle of thy burnt offerings, neither hast thou honored me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve with an offering, nor wearied thee with incense. Thou hast brought me no sweet cane with money, neither hast thou filled me with the fat of thy sacrifices, but thou hast made me to serve with thy sins. Thou hast wearied me in thine iniquities. I have blotted out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Put me in remembrance, let us plead together. Declare thou, that thou mayest be justified. Thy first father hath sinned, and thy teachers have transgressed against me. May sabay. Therefore I have profaned the princes of the sanctuary, and have given Jacob to the curse, and Israel to reproaches. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong masalita. We pray na kayo po pagpalain nyo sa aral na makukuha naman namin dito sa chapter nito, Lord. We pray na makita namin ang lugar din namin dito, Lord, yung paano kayo pala ay plinano nyo ang inyong promise, ang inyong promise land, ang inyong people, Panginoon, people of God, yung tao, yung nation, but ito po yung applicable pala sa amin, makita namin mamaya. Tayo pray na makita namin lalo, Panginoon, kung paano kayo ay personal Savior, Panginoon. Makita namin dito, kayo nagmamalasakit, kahit sila, kami po ay nagkakasala. Hindi maganda yon, hindi maganda po sa inyo yun, hindi nyo gusto yon. But makita namin dito lang kung gaano ka-personal kayo bilang tagapagligtas sa Panginoon. So I pray, may po ipagpalain nyo. Kung po ipatawarin nyo rin sa aming mga kasalanan, makikita dito maraming mga banggit. Nakarelate kami, pero makita namin pag-asa. Mga anak ng Diyos, Panginoon, kayo po yung magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ibibig ko sa lahat. Medyo mahaba, pero tsagayin natin to. Pero napakaganda. Review lang natin yung last 4 weeks. Sabi dyan, ito yung kay Hezekiah pa yun. So much blessings but no concern for other tragedy. And then, nagbago po yan. Yung tema sa chapter 40, pardon, strength, and the glory of the Lord revealed. Napakaganda. So positive, pero may pardon kasi mayroong parusa. Ganun yun, di ba? Then last 2 weeks ago, see, know, consider, and understand the Holy One of Israel. So no, focus tayo ngayon sa Diyos. Dito ngayon, kaya title natin, mamaya sabihin ko. Focus pa rin tayo. Lalo na last week, no? Si Jesus yung bida doon, lahat naman. Pero nag-focus tayo sa katotohanan na yung style niya po nung first coming, iba. The second coming, matindi na. Okay, dito na po kayo lahat. Meron pang ano dyan. Dito kayo masanay kayong umupo dito. Alam, hindi Starbucks to, ha. Kaya nga may break, mag-CR na. Nada kayong mga supervisor ba kayo? Dito ka, Steven, dito ka. Dito ka. Kaya mga pasanayan mo rin dito. Mga bata. Wala pa nga sermon na. Pasanayan mo na dito nakaupo. Dito, umupo kayo dito.
Sermon within a sermon. Yan ang tawag dyan. Dito mo na pupuin. Di mo sasana yan eh. Ganyan pa lang ha, hindi pa tayo mag-ayos. Okay, tama-tama yan dito. Ang title natin ngayon, nasabi ko ba last week? Till he have set judgment in the earth. So may panahon, may judgment, pero parang pagitan nun, parang yung mga tao parang relax. Kaya minsan ako nakastuwa rin ako, minsan masaya kayo, okay lang masaya. Pero hindi yung parang wala tayong ginagawa dito. Hindi ka natututo, hindi ka nagsasakripisyo. Diba? Yun hindi maganda. Parang sobrang relax naman. Para sa trabaho, ganun sa akin. Gusto masaya yung mga empleyado, syempre, nagtatrabaho. Pero yung puro patayan din. Gusto masaya. Ganun yan eh. Ganun yung buhay natin. Yung anak din natin, ayaw natin masyadong relax. Ang hali na, tulog pa. Ayaw mo rin namang patayan, di ba? So, ganun yan eh. Kaya si Jesus, later, marami nga siya kapatayin, di ba? Kasi nga dahil loko-loko, di naniniwala. Pero ngayon, tsaka nung first coming niya, hindi niya pa pinakita yung ganung, yung ganung rule. Hindi pa. Kaya ang title nun, Till he have set judgment in the earth. So, mangyayari yun, pero habang inaabangan natin yun, magtapat tayo. Amen? Tingnan nyo na, parang galit na kayo. Dito pa si Kuya Jun yan, ha? Parang dito, parang may... Ano meron dito? Mark, dito nga. Ayan, si Kuya Jun. Sige. Yan dito, oh. Mark, Joshua, Peter, dito ka na. Ang layo nyo, kaya sumisigaw lago eh. Yung title natin ngayon, ano kaya to, sa Israel pa rin to, pero may tawag dito, may pagkakilanlan or may yun nga tawag dito, may tawag dito, parang aspeto ng Diyos na makikita tayo ngayong gabi. Amen? Kasi may mga nauulit na naman na tema dito, pero merong may special sa bawat chapter. Kaya hinahanap ko to, dito lang nabanggit yung title nga natin. Yung title natin ngayon, The Lord Our Personal Savior. Medyo siya generic, medyo gas-gas na nga yun sa mga Pero yun talaga yun eh. Anong isabihin ba ng personal? Hindi siya yung tipong parang kahit sa kahit sa alam niyo McDonald's. Alam nila minsan ang turing nila sa tao parang pinipirahan lang or something. Pero mapapansin niyo lagi nilang gusto makita yung pinupuntahan nila, pero may personal kaya ma'am sir, hello ma'am, hello sir. Ganun yun eh. Hindi nila gustong lang tayo, parang pakainin baboy or something. Kasi hindi maganda sa trabaho, sa pamilya. Hindi mo gusto yung mga anak mo parang mga alipin mo, di ba? Hindi naman maganda yon. Ang sinabing personal God, personal Savior, ibig sabihin siya yung tipong hindi rin siya Diyos na parang sa atin, alienated. Amen? Hindi siya ganon. Siya ay meron siyang katangian, karakteristik, pwede siyang kausapin, kwentuhan kayo. Amen? Pwede lumapit, naiintindihan ka niya. Makikita natin lahat yun sa chapter na to. At di lang siya basta personal, siya ay Savior, siya ay God, siya ay tagapagligtas. So may makikita natin dito marami aspeto ng pagliligtas niya. Okay? Medyo may kalaliman pa nga yan. Kaya ang subtitle natin, sinabi niya sa verse 3, Fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by name. So personal, di ba? Pag tawag sa'yo, hoy! Hoy! Hindi ka kilala nun, di ba? O kaya, hoy, sir, ma'am, sir. Medyo generic. Pero pag kilala ka, boy, boy. Hindi ka kilala nun, di ba? Pero pag sinabing, sino bang kilala ko dito? Jana Jasmine, tama ba? Mali pa eh. Walang Jasmine.
Pahiya ako, ito na lang. Alexandra Jade, tama ba? Amper. Tama? So, ikaw lang yun, wala nang iba. Personal. Kaya sabi, I have called thee by name, thou art mine. Personal, hindi ako yung inyong nilikha ko na nakakalimutan ko na anong pangalan nun. Patay, buhay pa ba yung ginawa? Hindi siya ganun eh. Kilala ka niya. Yan ang title natin. Ulitin ko, title natin, The Lord, our personal Savior. Subtitle, Fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by name, thou art mine. Nga ba, no? Tingnan natin. Paano nag-work to? So, last time, medyo positive din. Pinangako si Jesus, siya yung tagapagligtas. Siya yung gagamitin ng Diyos. May katuwiran siya. Siya yung magliligtas sa atin. Pero may mga nakita din tayong aspeto doon na medyo weird. Pag Old Testament, context lang yung alam natin. No? So, sana natin naalala nyo yun. Ganun na naman this chapter. Kaya umpisa na natin. Ready na? 13 minutes na agad tayo. Okay, sabi dyan, but now, thus say the Lord. So, last week daw, behold my servant. But now, thus say the Lord that created thee. So, sino kausap niya? Jacob o Israel. So, sino yan? The promised land. The chosen people of God. Diba? Nung panahon nila, of course, yun nga, Jacob, Israel. Pero sa panahon natin, di na pa applicable sa kanila yun. Okay? Mga Kristiyano yan. Tandaan nyo lagi yun. Dahil ngayon itong mga kilalang churches, parang mapapel na lang, parang sinusuporta Israel, ganyan-ganyan. So, in doing so, of course, nalilito yung tao. Bakit special na special sila? Ano meron sa kanila? Kahit ni-reject nila si Jesus. Ba't may special yung mga taong ni-reject si Jesus? Sige nga. So, medyo nakakaasar minsan na eh. Pero yun nga, political move. So, tayo, kaya ina-apply natin sa mga Kristiyano to, kasi yun naman sinabi sa Bible. Basahin na nga natin. Maraming pangako dyan. Yung siyempre, remnant, righteous remnant. Pero paborito ko sa Galatians 6 kasi hindi may tatanggi to. Yung tinanong ko nga dito, sino ba yung Israel of God? O di tayo. Ba't sinasabi mo pa doon? Anong plano pa ng Diyos doon sa mga nagre-reject kay Jesus doon? Ba't nawala? 16. Yan. Pero sige muna to. For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Kay Jesus daw, wala nang pakialam kung tuligaw o hindi. Dahil ano lang naman yun eh. Parang, tawag dyan, ritual. Spiritually, wala nang halaga yun. Amen? Amen. So, maganda rin yun, malinis lang. Maganda rin. Pero, pag pinag-usapan ng patay, wala yun. Kaya sabi niya, as many as walk according to this rule, peace be unto them. Ibig sabihin, pag ganun daw yung utak mo, na hindi ka na pag-away, masudyo, dati udyo, pag hindi ka ganun, okay ka. Okay ka. Peace be on you. Kasi nga, wala tayong pag-aaway kasi naiintindihan natin, pag ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, wala tayong kailangan pag-usapan na tuloy yun dito. And mercy, and upon the Israel in the Middle East, ganun ba sinabi? Pinangunahan ni Netanyahu, hindi. Israel of God, sino daw yun? Yung mga na kay Kristo. Kaya yun ang binalikan ko lang para malinaw kasi pag-usapan natin sa Isaiah 43, ganun at ganun tayo dito. Sabi mo, kita mo, Israel ka ba? Oo. Nabasa ko lang. Natuloy natin do. But now, thus say the Lord that created thee, O Jacob, and formed thee, O Israel. Sabi daw, fear not. Kaya yung title natin eh. Huwag kang matakot kasi maraming kailaban eh. Kaso, niligtas na kita eh. So, ano yung kinakatakot dapat natin? Naalala ko na naman yung pandemic. Ang dami natakot din nun kasi yung virus daw na kesyo, may virus dyan, may virus dyan, may virus dyan. Bita, wala ka ng lusot eh. Huwag ka na mag-church. Huwag ka na mag-soul winning. Niloloko lang yung mga nagpaloko naman. Pagligtas ka na daw, huwag kang matakot. Dahil ligtas ka na, and then tinawag pa kita sa pangalan.
ikaw ay sa akin. Naintindihan niyo mo yung significance nun? Parang ganito, ito man, naglalaban na naman itong mga politiko, di ba? O syempre, ganyan niya mga ano, oh, kanino ka ba? Kaninong tao ka ba? Ganun niya, kaya yung mga paternity ganyan, ganyan ang usapan dyan eh. Oh, mas malakas kami, yari ka dyan. Takot na iba, no? So kung kanino ka, parang ganun yan eh. Kahit mga Baptist rin, naalala may mga ganyang usapan minsan. Kanino ka ba? Kaya ano? Yung mga malalaking pangalan ng Baptist din, mga ewan. Buti marami nag-oppose dun eh. Mukha silang tanga ngayon. Kaya, kanino ka ba? Kanino ka? Kapagligtas ka, kay Jesus ka. Eh, nakiki-Jesus din yung Catholic eh. Kunwari lang yun, madaling patunayan yun. Iglesia ni Manalo, ihabang din yan. Panay building yung pinapakita. Alam mo, nasa yung confidence nila eh. Amen? Itong dapat confidence mo, hindi ka takot, hindi ka rin mayabang, pero hindi ka takot. Usapan lang daw ng pag-usapan. Soul winning, doktrina. Diba? Kasi ang Diyos ang ligligtas sa'yo, tinawag ka niya sa pangalan, okay? Sa Kanya ka. So, personal. Mamaya, makikita pa natin marami pang point dito. When thou passest through the waters, I will be with thee. Lalo ngayon, uso baha, di ba? Sino tumaano ng baha dito? Kahit sino medyo bumabaha sa daanan yun, muputik pa, di ba dito, nung binaha dito, talaga naman. Isa di mo masabi, baka merong ahas, buwaya, ano ba? O kaya yung kanal. Eh, mga walang, may mga pako na kahoy na, kahoy na may pako, o pako na may kahoy. Yung nakakatakot yan pag hindi ka, yun ba, walang pakialam, may sugat na. So, minsan kasi may mga, para sa buhay natin to, okay? Yung mga panahon sa buhay natin, lugar, minsan takot na takot ka, yung buntis, minsan nakakatakot ba yan? Di ba? Hindi, minsan di mo alam. Huwag ka sasagot, buntis, lalaki ka eh. Napatawad. Pero pag kahit ikaw, pag yung lalaki, nakita niyo yung beam, yung babae, inaano niya yung bata, pero yung lalaki, nasa utak niya yun. Amen? Kaya takot din, tama, di ba? Inaalala mo, kaya nagbuntis pa si mamayan nyo, nagtatabaho pa yan dati. Laging mainit ang ulo, laging nag-aalala. Ako'y nag-aalala. Sabi ko, huwag ka naman magtabaho. Ako ano, di ba? Kasi utak mo, ano may ginagawa? Baka madulas, baka masagasaan. Hinamatay, hindi mo na alam eh. Stephen pa naman yung dinadala nun. Ito yung Stephen, di ba? Kaya anyway, yung ibang bagay, ano yung nakakatakot? Yan, pag nagka-college ka, mag-isa ka, nakakatakot. Wala kayong takot eh, no? Di mo alam, gagraduate ka o hindi. Yan, yung mga kikita ba ako o hindi, di ba? Ang hirap nun eh. Sa amin siya, nagkakatakotan eh. Mga info ngayon na nauubos eh. Kasi pinapalitan na ng ano, alam mo na. Na-migrate kami. Hindi mo alam, may trabaho ka pa next week, next year. So pero masabi, huwag ka matakot kasi kasama mo ang Panginoon. Naintindihan niyo ba yun? Alam niyo yung mga pananakot sa AI, nagkakatakotan na naman dyan. Naku, wala nang cashier kasi hindi na kailangan yung cashier. AI na eh, sira-sira naman. Pinagtatawa na niya kahit yung mga modern na ano. Naku, hindi ako makabili, sira. Kahit credit card, bisa hindi masahan. Hindi mo wala madagdagang pantrabaho, hindi mauubusan yan. Ano pa yan? Sabi ko akin na Lenlen, takot na takot mag-anak. Kasama nyo lang sa ano yan, kayo nga, nakailang kayo, di ba? Dapat alam na alam mo yun. EG, ilan din sina EG, madami rin, di ba? Natakot ka ba niyan? Mag-aaral, ang hirap pumasa, ang bira, dali pa yan. Yung mga school, papasa ka dyan kasi parang business naman sa kanila. Hindi sinabing hindi kayo mag-ayos ng ano, pero minsan may kinakatakutan natin kasi mga bakla daw, kaya kuha ng insurance yan, ganun.
Baka mawala, makapapilay ako, kasakit ako, walang mga anak. Talaga nakakatakot, sa impyerno ka pa. Yun ang walang insurance. No, hindi, sa langit, kaso nga, wala, reprobate eh. Sino ba takot? Saan ka takot, Prince? Okay, matatakot lalo yung mga natural na dilim, biyahe, interview, trabaho, hindi kinakatakot. Lalo kung may preach ka, di ba? Nakatakot ba ito? Nagjo-joke-joke na nga. Kasi sanay na siya eh. Nung una, ganyan. Hanggang ngayon. Pag na, mo yan, opportunity na pala yan. Hindi ka na matakot, todo mo na. Amen? Amen. Kung nagpastor ka, wala kang choice. Kahit ba inuubo ka pa, mag-preach ka. Huwag kang matakot kasi kasama ang Diyos. They shall not overflow thee. Ito naman, binahan na nga tayo eh. Pero hindi naman tayo binahang namatay, di ba? So, ganun yung magparang yung problema mo, parang hindi yan. Dapat kasama mo ang Diyos. When the walk is through the fire, tindi naman ito. May kwento dyan, di ba? Si Shadrach, Meshach, Abednego. Talagang nilagay sila doon. Buhay pa rin sila. So huwag ka matatakot pag kasama mo ang Diyos. Neither the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God. Inuulit-ulit mo sa Bible niya para magtiwala ka lalo. Minsan, ilagay mo yung utak mo doon. Nakakasan kasi ng mga false teacher, puro ginagasgas nila na ewan na wala yung ibig sabihin. So ngayon, pag tayo, totoo ka, ligtas ka talaga, lalong dapat mo yang paniwalaan. Siyang Panginoon, Diyos, banal, ng Israel, thy Savior. Siya ang magliligtas. Siya gumawa lahat, kaya niya lahat, siya yung magliligtas sa iyo. Makatakot ka ba nun? Parang ewan nun. Minsan yung mga bata, di ba, yung tatalon, titiwala yan. Pero minsan takot din. Lalo pag nakatikim ng untog, ganyan. Pero pag alam niya, malakas ka, hindi na matakot yan. Kung ang Diyos napakalakas, hindi ka niya ilalagay sa isang bagay, isang lugar na mapapahama ka. Amen? Amen. Kalimutan may quotation dun eh. Hindi ka nakakabisado, sabi niya, God will not leave you where His hand cannot protect you. Parang ganun. Tama naman eh, di ba? Lalo pag alam mo na siya yung naglagay sa iyo doon. Nagpastor ka, nag-missionary ka, tapos doon ka mamatay ka sa doon, sa gutom. Siguraduhin mo na kasama mo ang Diyos. Na sinasabi dyan eh. Kung hindi, baka nga, nagpumilit ka lang dyan. Pero pag sigurado ang kasama mo siya, hindi ka niya pababayan. May binanggit na 3 lugar dito. Yung iba, di natin kilala masyado. Ethiopia, Siba. Pero Egypt, alam natin. Amen? Ano yung sabihin ng ransom? Alam niya, bayad, di ba? Para mapalaya siya, babayaran mo. O iba naman, ang uso ko sa mga bansa, swap yan. Yan, sa Israel game, meron pa rin mga 100 hostages, di ba? Kasi yung dito, may hostage din dito. Pwedeng pagpalitin. Salit na mamatay ka, papalit ka doon. Ikaw yung ransom. Ikaw yung binalit para hindi siya mamatay. Basically, ganun. So, ganun din. Anong ginawa ng Diyos sa Egypt? Ethiopia, Siba. Alam sa Egypt, di ba? Sinira niya yun. Para makalaya yung mga sa kanya. People of God. So, parang sama naman nun. Yan ang sasabihin ng iba, di ba? Araw na, naligtas tayo, kayo lang. Pwede rin naman sana kayo eh. Kaso, titiwala ka sa building nyo, sa santong nyo. Hindi ka maliligtas. Sama naman. Kung nakita natin sila, sinusunog. Matutuwa ka ba nun? Sinusunog na sila sa impyerno. Si Kibuloy, sino ba? Si Duterte, si Marcos, si Manalo. Matutuwa ka ba? Dami pinahamak nun eh. Dapat matuwa tayo. Paano yung iba naman? Pero actually, sige, saan tayo sa iba? Ikaw naligtas, sila nasa impyerno, matutuwa ka ba nun? So parang hindi sinasabi dito eh. Ginamit ng Diyos yung Egypt, sinira niya, para maligtas naman yung Israel. So ano sinasabi nun sa Israel? Special kayo, grabe yung ginawa sa inyo. Niransom kayo, yung iba na pahamak.
hindi pa kayo kumbinsido, ganun na ganun din sa 4, sabi dyan, since thou was precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee, therefore I will give men for thee. Anong sabihin ng bibigyan ka ng tao? Eh, ano yung people for thy life? Talagang ganun agrabe, iba mamamatay para sa'yo. So later si Jesus mamamatay sa atin, pero sa ganitong context lang, still, special ka, yung iba napahamak, tapos ikaw nakaligtas. Wow, di ba? Salamat sa Panginoon. Pero yun nga, mamaya, negative to eh. Anyway, sana hindi tayo ganun. Ma-appreciate sana natin. So, fear not, for I am with thee. Huwag ka matakot, kasama mo ako. I will bring thy seed from the east and gather thee from the west. Ito na medyo prophetic na. Okay, dito nagkakalituhan. Anong sabihin? Yung mga anak mo daw, seed, o yung mga kalahi mo, kukunin ko sa east, sa west, mamaya sa north, sa south. Ano yung sabihin nun? Para silang iipunin. Ito yung ginagamit ng Israel ngayon, ha? Isa sa mga proof text nila kasi di ba yung mga Hudyo galing ganyan, tapos nilagay sila doon. Ang tanong, sino ba gumawa doon? Diyos ba? Yun ang malaking tanong doon. Alam yung, naalala niyo yung tatak na 666? Ginaya ng demonyo yun sa Bible din. Sa Ezekiel may mga tinatakan. Alam nyo na? Sa Ezekiel, and then, alam nyo na sa yung 144,000. Tinakatakan din yun eh. Kaso, yung tatak nila sa Diyos. Kaya yung Antichrist, gagamitin, tatatakan din yung mga anak ng demonyo. Mga anak ng demonyo na talaga. So, gaya-gaya po ang demonyo. Okay? Kaya ngayon, itong Israel na nag-reject kay Jesus, yung Star of David, kung ano hari, ginagamit nila to, nakita mo na. Nasa history yan, 1438 ne. 1948 nga, di ba? 1940 something yan eh. So nag-gather yung mga Israel, galing sa US, sa Germany, kung saan-saan. Pumunta ngayon sa Israel ngayon sa Middle East. Ang tanong, ito ba yung kanilang ano? Ito yung sinasabi nila eh. Pero una, hindi sila sa Diyos eh. Kung Kristiyano ka, maniniwala ka ba doon? Nire-reject nga nila si Jesus, tapos gagawin sa kanila to. Sablay naman yun. So, ginagaya lang nila. Pero hindi sila yun. Kasi nire-reject nila si Jesus, malinaw na patotoo na hindi sila sa Diyos. So, pero ito yung totoo. Eh, sino nga to? Itong tao daw na to, gagather, bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth, even everyone that is called by my name. O, tinawag ba yung mga Hudyo ng by name? Sinong name? Sinong Diyos? Hindi kay Jesus. For I have created him for my glory, and I have formed him, yea, I have made him. So, balikan na natin para mas malinaw pa sa Galatians 3. Sino yung mga anak ni Abraham? The scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith, yung mga nanampalataya, are blessed with faithful Abraham. O yung mga anak lang nila. Hindi, yung mga nanampalataya, katulad ni Abraham, sila ay pinagpala. At later, sabihin dyan, yan, linaw, that the blessing of Abraham made, ano yung blessing kanina? Basta pinagpala daw, and then that blessing daw ni Abraham might come unto the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Hindi dahil inanakan nung sinong tao, hindi. Sa pamamagitan daw ng pananampalataya, malinaw, di ba? Nanampalataya ka, pinagpala ka, isang spirit yan, doon ka naging anak ni Abraham. Ito kaya sabi, now to Abraham and his seed where the promise is made. Yung seed daw, si Jesus Christ. Kaya malinaw dyan, sabi dyan, saan na ba yun? Pakibasa, ready, go. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Sino yung anak ng Diyos? Mga nanampalataya kay Kristo Jesus.
So malinaw po yan, hindi natin take to out of context. 43, balik tayo. Verse na tayo. Yan, kaya sabi dyan, ibabalik ko kayo, yung seed dyan, si Jesus, di ba? East, west, kung saan man yan, igagather yan sa pangalan ng Panginoon. Hindi sa pangalan ni Theodore Herzl. Kilala niyo si Theodore Herzl? Ayun, yung Zionist, father ng Zionist. Yung nagplano lahat no, para makabalik yung mga Hudyo doon. Hindi ba may Theodore Herzl? Hindi. Pangalan ng Panginoon. Kaya tayo, pag nagtipon-tipon dito tayo, paano tayo nadagdag dito? Si Rapi, paano ka nadagdag dito? Dahil anak ka ni ganyan. Ikaw, Christian, wala kang kalahi dito. Baka magkaroon na. Meron ba? May nag-pray ka na ba? Sinusulat yung pangalan mo eh. Naisulat lang. Sabi ko, yan. So, hindi ka dahil anak ng kanino. Nanampalataya ka, kasama ka na sa pamilya ng Diyos. Ganun tayo. Okay? Kasi yung bring forth the blind people, ito, walang sense to kung liliteralin mo to. Yung mga blind people daw na may mata, and yung mga bingi na may tenga, meron siya sinasabi dito. Yung dating bulag, pwedeng makakita eh. So, parang hinahanap ng Panginoon, dinadala niya kanina mga anak, ngayon mga bulag, obviously, hindi ito anak-anak lang. Nakikita niyo ba? Ganun ang na scripture. So kanina, kasi ito ngayon, let all the nations na. So sabihin nun, hindi lang ito mga anak na kalahi mo. Kasi all nation na, kaya nga nation yan, magkakaibang lahi yan eh. So sino kaya itong mga to? Eh di mga Kristiyano, walang iba. Assemble ba tayo? In a way, hindi isang nation, pero nation tayo according sa 1 Peter. Basahin ko na nga rin yun kasi yun ang pinakamahal. Ano yun? Baka may duda tayo eh. But ye are a chosen, sino tukoy dito? Mga Hudyo ba? Sabi ng iba, oo. Kasi pag tinignan mo daw sa chapter 1, ayan oh, to the strangers. Poncho, sino ba yung mga yan? Mga Hudyo. Hindi, huwag natin basahin to, sa kanila lang pala to eh. Mga Kristiyano nag-scatter din. Hindi lang mga Hudyo yan. Elect. Sprinkling of the blood of Jesus. Oh, paano naging Hudyo yan? Mga tunay na Hudyo, mga Kristiyano. Amen? Kaya ba't ano sinabi din sa 9? Kayo'y pinili, mga royal. Pag sinabing royal, sarap yan, di ba? Alam, hindi natin alam minsan kasi royal. Ano yung royal? Royal family. Mga hari, maharlika. Tapos priest pa. So yung mga Kristiyano daw, chosen generation, royal, priesthood, holy nation. Yung tanong sa akin ng ano eh, kailan pa naging nation yung mga Kristiyano? Wala naman silang lupa. Eh sabi dyan eh. Unless hindi ikaw yan. Sabi, royal priesthood, holy nation. A peculiar people. Again, kung pag tinignan niyo sa Old Testament yan, mga Hudyo, pero actually, pangako sa yung people of God yun. Again, yung remnant. Natapos na natin yan. Inulit ko lang para sa mga online listeners. Next. Show forth the praise of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Sige lang, yung nakikinig ako mga Hudyo, yabang eh. Ano sinasabi? Mga Kristiyano, galing lang sa mga Hudyo eh. Nireject na kayo, wala na kayo. Yun ang totoo. Yung mga nanampalataya sa kanila, of course, yun yung mga nakasama rin natin, mga Kristiyano. Ano yung sabihin dito? Yan. Yung sabi dyan, ito yung mas malaki pang ano eh. Verse 10. So kung sino man to, alam natin, Kristiyano, tinawag silang priesthood, royal, generation, holy, peculiar people, which were in time past, are not a people, were not a people. Napakahalaga nung kasi, hindi lang pwede sabihin mga Hudyo nga yan kasi yung mga Hudyo, matagal na silang people. Ibig sabihin, pinagsama-sama mga tao. Di ba? May identity na sila. Matagal na kay Moses. Di ba? Kaya sinasabi sa Peter, hindi sila yon. Kasi which in time past, dati, hindi kayo people. Eh silang people na matagal na. Hindi sila yon. Ang linaw, yung pagkakaiba ng mga Kristiyano,
sa kanila. But are now the people of God. Sino people of God? Israel of God. Sino? People of God. Sino? Israel, di ba? True Israel. Israel pa rin, pero hindi yung mga sa Middle East na nag-reject kay Jesus. So malinaw, people of God, we shall obtain mercy and now obtain mercy. So dati, wala, Gentiles kasi, wala dito kinawaan, pero kinawaan tayo. So, malinaw yan, mga Kristiyano. Balik. Anyway, sana naging malinaw na yun para tuloy-tuloy na tayo dito. Nasaan na tayo? Yan, let all nations, ibig sabihin yan, mga Kristiyanong Chinese, Taiwanese, Amerikano, kahit anong nation yan, pag Kristiyano yan, kasama yan dito sinasabi dito. Okay? Who among them can declare this? Ang ganda nito. Show us former things. Let them bring forth their witnesses that they may be justified, or let them hear and say, it is truth. Ang lalim po nun. Who among them can declare? So, paano sinasabi? Ano to nung panahon ni Isaiah, sino kayo tinutukoy dito? Hindi, ang hirap. Kasi nung panahon nila, wala pa nga yung idea ng church. Actually, meron kasi hindi ganun kalinaw. Kaya parang hinahamon sila kung sino mga nag-aano dito, either nag-oppose o nagda-doubt. Hinahamon sila, pakita nyo sinong makakapag gano'n yan. Sinong magsasabi niyan na gano'n yun. Yun ang totoo. Hayaan nyo silang magsabi. Parang gano'n ngayon, sa panahon natin, alam na natin. Walang duda. Amen? Importante itong mga bagay nito kasi parang ma-claim nyo talaga. Hindi claim, manampalataya na siya'y Diyos, personal siyang Diyos, tagapagligtas. Dapat makita mo na tayo ito, hindi tayo nangaagaw. Yung sasabi kasi ng iba, naagaw mo na yung mga udyo sa kanila nga rin, hindi sila nanampalataya. O paano, nanampalataya tayo, hindi ko inagawan sila. Ni-reject nila ang Diyos, ni-reject sila ng Diyos, hindi tayo inagawan. Yan po ang inaagawan sa atin, yung mga nangaagaw, nagtuturo ng mali. Amen? Nakita niyo yung significance niyo, bakit ko pinupokpok to? Kasi hindi kayo maniniwalang personal savior mo si Jesus kung may magsasabi siya, lulukoyin ka, ay, hindi naman kayo yan Tayo to. Tuloy natin, ye are my witnesses, said the Lord, and my servant whom I chose. So bumalik yung servant last week, di ba? So kayo ang aking pinili, at ako, at ang aking servant. And that ye may know and believe me. Paulit-ulit po yan sa Bible. Know and then believe. Ganun tayo pag soul winning tayo. Hindi natin sila ginigimik. Tinuturo natin ito and then titingnan natin kung maniniwala ba to. Ganun Ito sinasabi ng Diyos. Ipipreach niya ang katotohanan. Kasi yung mga witnesses, pinipreach niya sa ibang tao yung katotohanan, gospel. And then makikita natin yung ibang mananampalataya. And then after noon, ang bilis nito Pag nananampalataya ka, doon mo siya makikilala. Kaya hindi pwedeng baliktarin yan. Pumunta kayo sa Diyos para makilala ng Diyos, tama rin. Pero una, dapat makilala mo na ang Diyos. And then yung mga bagay, yung mga patungkol sa Diyos, doon mo maintindihan. That I am me. Ganun pala, siya pala talaga yun. Hindi nagdududa ako, siya ba yung Diyos? Siya kaya yun? Halika lang, before me, there was no God formed, neither shall there be after me. Tuloy ko lang, sabi kasi dyan, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. So, ilan ang Diyos? Wala nang iba, siya lang. Amen. Ganito yan, kaya yung tayo, nung inaaral natin, kinikilala natin Diyos, hindi tayo nag-iimbento na sa atin. May mga culture na ganon. Ay, iba yung Diyos nyo, iba yung sa amin. Ay, baguhin natin ng konti. Yung Diyos ng Amerikano, blonde, yung Diyos ng Pilipino, negro. Parang, hindi kailangan yun. Isa lang ang Diyos. Kasi nga, kung marami siya, sinong totoo? At marami pa tayong pwedeng derive doon, pero nasabi ko lang kasi mahaba to. Siya lang ang Diyos, wala nang ibang Diyos. Paano siya sabi ni iba? Bakit si Jesus? Siya, naging baby muna. Ano sabi sa Bible? Baby Jesus ba? Yung Diyos, pinanganak yung Diyos, anak. Yung time lang ba siya pinanganak, Peter? Hindi, siya ay Diyos, nagkatawang tao. Diyos na siyang matagal kasama ng Diyos. Diba? Ngayon, nung pinanganak siya, nagkatawang tao lang siya. So, matagal na siyang Diyos. So, isa lang ang Diyos. Yun nga, yung Trinity.
Diyos Ama, Anak, Banal na Espiritu. So wala nang ibang Diyos kundi yun. Okay? Ilan nga ang Diyos? Tatlo ba? Isa? Isa lang. Pero tatlong persona. Hindi, kala ko ba madali lang ikaw, ilan ka ba? May kaluluwa ka? May katawan ka? May espiritu ka? Pagligtas ka? Ilang ka? Yan. Unless gusto mong tatlo, di ba? Ano ka? Di mga bakla na yun. Demonyo. Isa lang tayo. Pero tatlo. Hindi nakakalito yan. May mga ganyang level lang pong usapan kasi. Okay. So, isa lang ang Diyos. So, sinasabi niya, isa lang ang Diyos. Ako lang. Wala nang iba. Pag may nag-iimbento dyan, Maria, tagapagligtas din. Mga pare, tagapagligtas din, nagpapatawad ng kasalanan. Alam mo agad, sablay yun. So, paulit-ulit sa Isaiah to. Tema na siya lang, Diyos, wala nang iba. Tuloy, I have declared and have saved, and I have showed. When there was no strange God among you, therefore ye are my witnesses, said the Lord. So paulit-ulit siya, no? Pero ang bago dito, I have declared, sinigurado ko, sinabi ko yun, hindi, nagligtas siya. Alam niyo ibang umaastang Savior, hindi naman nakapagligtas. Yun ang malala. Kahit saan po yung mga politiko. Nasaan yung pangako ni Mayo? Wala na. Nilustay na yung kayamanan ng bayan. Nakakalimutan yung boss ko ganun eh. Ay, payayamanin kita eh. Buti na lang, hindi naman ako siyang-asyong ha. Sabi, okay, ganyan lang. Isip ko lang. Ito nun Diyos, siya ang Diyos talaga, siyang gumawa. Tapos niligtas siya talaga. And then pinakita niya pa yung dapat natin makita. Alam niyo kung meron sa inyo dito na hindi nagtitiwala sa Diyos, andito pa ba kayo? After 10 years. So wala naman nangyayari dyan eh. Ewan ko sa'yo. Ako hindi ako tumagal sa church ng dahil wala akong nakikita. Wala na mata dito eh. Wala namang... Talagang hindi akong tatagal doon. Wala eh. Pero dito, ang Diyos sinasabi niya, nagligtas siya, pinakita niya. Pero ito yung gusto kong point na dito, yung when there was no strange God among you. Therefore, anong sabihin ng there was no strange God among you? Ganito po yan. Mas makikilala mo ang Diyos pag... Kunwari ganito, katoliko ka, naligtas ka, totoong naligtas ka, tapos nagstay ka doon. Makikita mo ba yung dapat mo makita? Pag kuilos ng Diyos, andun ka lang. Yung iba ka ba, mahirap, di ba? Pwede, pero napakahirap. May kibalita ka sa mga baptist, ano nangyari dyan? Tapos andun ka, umalis ka na doon. Yung sabi dito, nung walang strange God daw, doon sila pinakita, kaya therefore, ye are my witnesses. So pag kayo na dito sa church na soul winning, preaching maayos, malinaw, ikaw mismo gagamitin ka ng Diyos. Hindi yung katulad sa iba na nakikita na sila na isa nalilito. Dito nyo na? Amen? Amen? Kaya lagi tayo dapat sa church. Ganun lang yun. Huwag kang aasa na nalalago ka, wala ka sa church. Kasi pag wala ka sa church, ano ka? Sino kasama mo doon? Baka yung mga strange God. Diba? Pinagpalit mo kaya minsan hindi naman pero pag matagal-tagal ka ng Kristiyano, tapos di mo pa rin makuha yung pinagsasabi natin dito, paglaban yung church, hindi naman tayo oras-oras nag-church. Appointment yan, may oras lang. Tapos di mo pa paglaban. Anong meron? Mas special pa? May importante pa sa'yo? Sa palagay mo, nag-decide ka ng tama na pag-desisyonan ko talaga. Itong oras na to ay hindi mo na mag-church. Ang tingin mo doon sa iba na nagpunta doon. Wala nang magawa. Nakakalungkot na nakaka-frustrate. Amen? Amen. Kaya yung mga andun daw, niligtas, pinakitaan, so wala masyado strange God, ito yung magiging witness ko. Kaya iba mahinang umatin sa Diyos, labo niya, magiging soul winner yan. Malabo, mahihirapan ka lalo. At ang nagsabi dyan, sino? Save the Lord, that I am God. Ulit-ulit, kasi nga dapat pakinggan natin siya dahil siya ang Diyos. Tuloy lang natin. Yea, before the day was I am He, and there is none that can deliver out of my hand. I will work, and who shall let it? Itong yung word na let dito is kabaliktaran po ito. Sa panahon natin, pag sinabing let, hayaan. Kaya nasa dictionary yan, puntahan na nga rin natin. Duda kayo eh.
Yung sa mga ibig sabihin niya talaga is baliktad, hadlangan. Okay? Babagal pa to. Ano nga tayong time? Having let, cause to make, iba yan, no? Ang meaning na hinahanap natin ito. By the way, kung iniintindi mo talaga binabasa mo, hindi mo akalain yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin yan dito sa, ayan, no? Impedes or hinder or prevent. Okay? Kaya balik tayo dito, sabi dyan, ako'y magtatrabaho, gagawin ko yon, at sinong pipigil sa akin? Yung sabihin ng let it. Okay? Sinong pipigil pag ang Diyos ang nagtrabaho? Madami, kaso talo din sila. Ibig sabihin, lahat tayo magtiwala sa Diyos. Amen? Amen. Ilang taon na ako mag-church? Iniisip ni Mark siguro, ilang taon na mag-church? Hanggang tumanda ako, baka hindi ko kayanin yun, baka may pagsubok na, baka. Magkalooban ng Diyos yan, kaya yan. Amen? Walang makakapigil. Unless ikaw ay magpapigil. Hey, thus saith the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. So, paulit-ulit, di ba? Kasi paniwalaan natin yun. Siya nagsabi niyan, siya yung nagpagligtas, Redeemer, ganun din po yung nagligtas. The Holy One of Israel, banal, hindi siya nagsisinungaling, hindi siya kapalya. For your sake, I have sent to Babylon and have brought down all their nobles and the Chaldeans whose cry is in the ship. So, baka hindi maintindihan yung context dito kasi nga, ang malakas pa nung panahon ni Isaiah is Assyria, di ba? So, pero actually yung Babylon, kingdom na yon, malakas na, pero hindi ganun kalakas. Kaya nung panahon na to, binabasa ko sa history to, may mga panahon nagaganyanan yan eh. So, natalo daw yung Babylon nung panahon na to kasi nga gusto daw ng Diyos. Pero later pa ulit matatalo kasi lalakas yung Babylon and then tatalunin ulit ng Diyos. So, nasabi ko lang yon. Kaya, yun ang ginawa ng Diyos. Okay, anyway. Bilisan ko nila, I am the Lord, your Holy One, the Creator, Israel. Paulit-ulit, no? Ano yung medyo bago dito? Your King. Siya ang dapat natin sundin. At ang hari, pinagtatanggol ka niya. Kung naalala si Saul. Bago sila magkaroon ng hari, sabi, kailangan may hari kami. Siya yung, he will fight our battles. Nagbasa ko yung Bible? Isa sa mga, definition ng hari. Siya yung magtatanggol sa'yo. Okay? Dapat siya pinakamatapang. Dito, ang hari daw natin ng Panginoon. Thus saith the Lord, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters. So, medyo pinapaalala sa atin ng Diyos, kahit daw sa tubig, naggagawa. Di ba ginawa niya na sa Red Sea yun? And then sa Jordan. So, ganyan siya makapangyarihan. Magtiwala tayo sa Kanya. Which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise. They are extinct, they are quenched as a tow. Yung tow parang, ano yung tow? Hindi na naman common yan. Basta yung tow dito parang walang kwentang bagay na. Especially mga tira-tira daw yan ng mga ginamitan na gumawa sila ng flax o yung fiber. Yun ay natira. So wala lang kwenta yun. Parang sa New Testament, chaff yung madalas sinasabi, di ba? Walang kwenta, sunugin na. Ganito daw yung mga dating malalakas. Di ba alam na natin yung Egypt, hindi na malakas, ganun yan. Pag lumaban sila sa Diyos. Tuloy ko lang. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. So alam nyo, pag natatakot ka, ganyan yan. Alalahanin mo yung mga ginawa sa'yo ng Diyos na dati. Dati takot ka, kala mo dati pag nag-tights ka, maghihirap ka, magugutom ka, bulat ang mata mo. Kasi binigay mo yun eh. Kailangan ko yun ah. Paano eh, sabi ng Diyos, bigay mo yun. Paano? Kaya nagtiwala ka, buhay ka pa rin, tumataba pa yung pamilya mo. Ba't ganun? Ganun ang Diyos eh. Tiwala tayo. Ito naman, parang last week, kung naalala nyo yung new song. Yun naman, behold, I will do a new thing. Kung sinabi sa Bible, walang new thing under the sun. Pero para sa atin, hindi tayo nabubuhay na 1,000 taon eh. So, yung mga bagay na naulit na minsan, or talagang may mga bagong bagay siyang gagawin. Kaya sabi dyan, gagawa siya ng bagong bagay. It shall spring forth, ye shall not know it. I will even make a way in the wilderness, in the rivers of desert. Sa Tagalog, anong ginawa niya last time sa mga rivers, sa mga wilderness? Yung walang tubig, ginawa niya ng tubig. Pag gusto niya, ganun po yun. Inulit lang dito, and the beast of the field shall honor me, the dragons and the owls.
Because I give waters in the wilderness. So, sinabi wilderness, parang desert lang. Ito na, rivers in the desert. To give drink to my people, my chosen. So, imposible yun. Well, walang imposible sa Diyos. Kaya ganun po yan, pag may nakikita, gusto yung maglingkod, kaso, mahirap ata yan. Mahirap bang umaten? Yung talagang paninindigan mo, baka antokin na ako nun. Hindi ka maantok sa preaching. Amen? Amen. Pag inaantok ka, lalo kong lalakasan. Hindi ka maantok. At masanay ka rin yan. So, walang imposible sa Diyos. Again, binanggit to my people, my chosen, personal. Amen? So, yung iba kaya lagi sasabi, hindi mo tayo nagmamayabang. Kaya sinabi ko nga kay Peter Tanchi, demonyo to mga, yun, kaya nalilito yung mga ano eh. Tayo, mga kurap yung ano dyan, may pari pa doon ako nakita. Sama-sama po yung mga yan eh. Tapos sabi, tayo yung mga anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Wala na, nalito na. Hindi mo pwedeng i-ano yan, i-grab or i-assume. Alam na natin, di lahat ng tao ng Diyos. Yung anak ng Diyos ligtas. So, dapat maging anak sila ng Diyos. So, hindi ko na ulitin nyo. Anyway, the people I have formed for myself, they shall show forth my praise. Paulit-ulit sa Psalms yan. So, hindi lahat ng tao magbibigay puri sa Diyos. Later yun, pag iba nasa impyerno na, pero kasi nag-aano sila doon, Jesus, your Lord. Kala nung hindi na sila makakahon doon. Pero still, nagpupuri sila. But still, yung dapat magpuri, yun ang sinasabi dito. Sino dapat magpuri sa Kanya? At yung natutuwa siya dahil nagpupuri sa Kanya, yung mga Katoliko ba na hindi naman liligtas, hindi na, iglesia ni Manalo, magpupuri pa dyan, gaganda pa ng mga ano, hindi kibuloy. Matutuwa ba ang Diyos doon? Matutuwa ba? So ngayon, yung people, His people, tayo yun, dapat tayo magpakita ng Kanyang papurihan. So, hindi tayo makipagpaligsahan ng ganda ng building. Amen? Amen. Awitan, pwede rin. Pero di necessarily pataasan ng boses. Patotohanan yan. Kahit po ako, gusto ko lang, meron akong mga anak ko itong 4. Kunwari lang si Irish ay may tampo sa akin, pero kumakanta pa rin kasi wala siyang magawa eh. Tatay! Purihin ka, tatay. Pero nakasimangot. Kasi pinagaling ako naman. Si Alex, medyo lang. Si Peter, ayaw umawit. Siyempre, naasar ako doon. Pero si Mark, maayos yung puso niya, tapos nagupuri. Yun ang gusto ko. Amen? Kunwari lang yun. Sana ganun ka. Lahat tayo dapat ganun. Yun ang sinasabi dito. Sabi rin sa John 4, yun ang hinahanap ng Diyos. Okay? Tuloy ko lang, but thou was not ko. Ito na yung negative. Simula doon yung mga binanggit doon ang gaganda eh. Ayun na yung mga standard natin kung paano natin pupurihin ng Diyos. Kilalanin mo na siya ay Diyos, mga pangyarihan, siya gumawa lahat. Ililigtas ka niya, mga pangyarihan siya, kaya niya gawin yan. Disyerto, gagawin niyang pool. Imposible, hindi nga po imposible sa Diyos yun. Ito yung problema. So, relate din natin sa sarili natin. Eh, kaso naman ikaw, hindi ka naman tumawag sa akin. Kung ano may problema ka, pangalanan na natin Christian, kunwari, di ba? May problema si Christian, 1.5 lang, tama ba? Nung una, 1.5 lang, hindi tumawag. Hindi mo na nagsabi, nahihiya ako eh. Eh, naging 10,000, o di pare-pareho tayong... Eh, kasi hindi ka tumawag eh. Alam nyo ba yun? At sige saan, lesson na yung kay Christian lahat sa atin. May konti ka lang problema, advice man yan, anong kailangan mo. Di ba sa atin ganun? Kaya maganda sa church eh, maraming doktor, feeling doktor. Pero iba dyan, pag nanay ka ng 6, alam mo na yan, gagawin mo sa anak mo, hindi mo kailangan manghula. Ha-advise ka dyan, para ka nang wala. Feeling doktor yan, pero sigurado yun. Eh, ang daming nanay dyan. Oh, ang daming tatay dyan. Saan ka kukuha? At ako napunta doon. Ayun, so... Ha? Hindi tumawag. Kaya buti sinabinanggit ko, no? Gusto ko magkaroon ng mic doon. Ay, may mic pala kami dyan. Eh, kung di mo sinabi,
Tumawag din pala ako kay Brad kasi si Daddy nagmamadali na, bibili na ng ano eh. Kailangan ba natin yun? Bili na natin. Sabi ko, hindi, alam ni Brad to eh. Tinawagan ko, Brad, nakamahal ka dyan. Basta walang pantawag, text. Puntahan mo. Ang mga problema niya sa buhay. So, lalo tumawag tayo sa Diyos. Amen? Medyo simpleng ano to, iba, pero totoong-totoo yan. Tawag ka, kung ligtas ka, alam mo yan, tumawag ka sa Panginoon. Amen? Sa kaligtasan naman yun. Ngayon, sa ibang bagay naman din. Sobrang kulit ng anak mo, ano may pangailangan, madalas pera ka rin sa panahon natin ngayon eh. Pero iba, hindi na rin. Nakakita ka ng pamilya na hindi nila problema yan. Iba ang problema nila. Okay ba kayo? May 2 minutes pa ako eh. There was not brought to me a small cattle. Small cattle. Alam niyo yung kay Hezekiah, kay Solomon, kay Josiah. Sabi pambira, ilang araw nila in-offer sa dami. Eh minsan daw tayo, by the way, yan ang ating, okay absent sa linggo ha. Kasi Thanksgiving tayo eh. Giving tayo sa linggo. Amen? Amen. Ba't ka na? Okay ba yun? Walang absent ha. Kasi napansin ko, hindi ko masyado naturo, pero sinasabi dito, hindi mo nga inopera ng maliit na cattle. Antindi mo naman. Parang gano'n, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nasaan na yung kahit maliit na? Wala. So nagtatampo ang Diyos dito. Sa kanila yan eh. Ni-require yung tithes, yung offerings. Diba, doon nga sila nabuo sa nation. Pati nga yung mga pista nila eh. Nang kinuha, tapos wala man lang. Neither thou hast honor me with thy sacrifices. Alam mo, na-honor isang tao pag binibigyan mo, deserve yun. Binigyan ako ni Stephen ng cellphone, kotse. Baka nagugulat ka lang. Baka nabibigla ka lang. Oo nga, sige. So, binigyan ka niya, ano sabihin nun? Ino-honor mo siya. May nakakita ba kayo ng ganon? Parang hindi Hindi na kasi uso sa atin, pero kaya uso pa rin yan. Nung yung si Solomon ay naging hari, si Hezekiah din, sabi niya, o diba, mag-peace na daw. Sige, hindi na kita usugurin. Mag-offer ka sa akin. Ganun gusto niya mga yan. Pag kinilala mo sila, sige, hindi na kita papatayin. Pero ang Diyos, maganda rin i-offer natin, pero hindi naman tayo pinipilit. Amen? Minsan nga, attendance lang actually, na-honor naman ng Diyos. Amen? Pero later, pag nagmamature ka, hindi na enough yung attendance. Maniwala ka iba. Iba sa inyo, dito lang natutulog eh. Gusto ko lang matulog, punta ako church. Hindi na nakaka-honor yun. Later, yan, inibigyan siya. Yan sabi dyan eh. Sacrifice and then honor. I have not caused thee to serve with an offering, nor weary thee with incense. So parang ganito yan. Parang may sa linggo natin eh. Parang ang Diyos na mismo nahihiya sa kanila kung intindihin mo to. O sige, huwag ka na mag-offer. Wow, nakakahiya naman sa'yo. Isamantalang kanina pinag-uusapang kaligtasan. Tapos ngayon, wala man lang. Tama ba yun? Wala man lang. Tama ba yun? Ba't nawala yung... Amen. Ganun po sa kanila, lalo dati Ngayon, ang maganda naman ngayon, kaya... Ang gobyerno natin, automatic na tayo dyan eh. Tax agad dyan eh. Pero ngayon, sa church, di tayo pinipilit. Pero yun talaga ang isa sa mga dahilan. Or paraan para ma-honor mo siya. Amen? Amen. Mihina. Yun talaga yun. Doon tayo papunta. Pag ginono mo, alam mo naman saan ginagastos yan. Di lang yan pang ni pastor. Pero siya ino-honor. Okay, tuloy ko lang to. Later na sa Sunday na natin, Okay, no? I have not caused thee to serve with an offering, nor weary thee with incense. Ganyan na ganyan din sa umpisa ng Isaiah, di ba? Weary. Tsaka sa Malakay. Kasi pag offer ka ng offer, lalo pa yung iba, meron pang mga, di ba? Kasi meron pa tayong yung nakapila pa kayo, lalagay kayo dyan. Pwede natin gawin yun. Ayoko lang.
Kasi ayoko rin kayong mawiri. Automatic na yun. Hindi naman pa kailangan pakita. Thou hast bought me no sweet cane. Ganyan po kasi yung mga ino-offeran. Alam nyo ba? Yung mga Diyos-Diyosan. Pero kahit ang Diyos alam nyo naman yung temple. Nabasa nyo ba yun? Yung kahit sa panahon pa lang ng tabernacle. Pinagbawal pa ng Diyos yun. Ito yung titimplahin nyo. Huwag mong ibibigay sa iba yung formula niyan. Nalala ko yun. Ibig sabihin, ang lakas ng dating. Ibig sabihin, special na special yun. Yung amoy nun. Yun ang sabihin nun. Ang tanong, kaya nga, mabango ka ba sa Diyos? Ano yung tanong dun? Ikaw nakakaalam niyan. With money. Masama naman yung pera. Sa church, walang pera, pero may maririnig kang ganun. Sa church, wala dapat pera dyan. Ha? Kasi parang ito naman, yung mga tamad mag-church, ano na sabihin? Kasi yung aking friend sa Facebook sabi, hindi ko kailangan mag-church eh. Mag-pray lang ako sa bahay, okay na. Ginaganon pa eh. Siyempre iba marunong, hoy, tamad ka lang eh. Yung gumising na maaga, yung magbihis. Pag ganun din yung mga ayaw naman magbigay. Sabihin, hindi kailangan yan eh. Saan mo nakakuha yun? Nakaintindihan ba tayo? Yes. Neither thou hast filled me with the fat of thy sacrifices. Pag sabing fat, ina-offend ba? Fat? Sabihin yung the best. Tama, yun. The best. Sabihin yung in-offer ng gutom na gutom ka tapos papakainin ka lang ng ano. Yan, Diyos siya yung gumawa lahat, pinagpala ka tapos ano yung offer mo sa Kanya? Nasa iyo na yun. Pero sinasabi dito, fat of thy sacrifices. But thou hast made me to serve with thy sins. Kabalik na parang malaka ito ah. Ibig sabihin, dinadamay pa yung Diyos sa kasalanan. Paano nangyari yun? Nabagit ko sa inyo kanina, mag-o-offer po ako at gaganyan-ganyan pa. Dami mo pang cheche-bureche dyan. Tama ba yung term na yun? Wala bang mura doon? Hindi ko na naman eh. Ginagamit yan eh. So, ang daming pa ek-ek dyan. Tapos yung bibigay mo, para ka nung mga mayayaman na wala lang. Diba? O yung para sa Malakay, yung sinasabi sa Malakay, talagang nag-o-offer nga sila, double dead na. Alam niyo yung double dead? Gusto malasin yung mga praise. Mamatay na yung mga praise. O itong offering ko, mamatay ka na, parang ganun. Pwede sa panahon natin siguro, ganito yan, si Pastor, ay bigyan natin sasakyan si Pastor, sige. Ang binigay, yung break pala, mamatay lalo si Pastor dyan. Yan, so, huwag natin gawin ganun ng Diyos. Thou hast wearied me with thy, wearied, parang nakapagod na siya, with thy iniquities. So, patapos na. Even I am he that blotted out thy transgression for my own sake. So binababoy ang Diyos, ako nga ay nagligtas sa inyo. Inaalis ko nga yung mga kasalanan nyo. Inakalimutan ko na. So ano to? Sana nakukuha natin, apply natin sa sarili natin. Again, tayo niligtas. Ganito ba yung dapat sa Diyos na nagligtas sa atin? Amen. Ganito ba dapat ang pagtrato natin sa Diyos? Hindi. Baliktaran. So let us play. Ito yung maganda sa Diyos. Tingnan mo. Sinabi niya yung mali. Hindi agad sila kinundem eh. Sabi niya, mag-usap tayo. Parang Isaiah 1 din to eh. Bumabalik tayo doon. Tayo yung mag-plead together, declare thou that thou mayest be justified. Sabihin mo, Pastor, kasi naman mahirap ako at nag-aalala ako, takot ako, kaya nilbigay. Sabihin mo, yun sabi ng Diyos. Naintindihan naman niya yun eh. Amen. Hindi yung di ka na-attend kasi ganyan pala dyan. Huwag ganun, pwede naman tayo mag-uusap. Amen? Amen. Thy first father hath sinned, and thy teachers have transgressed against me. Yun. So kaya naintindihan ng Diyos, kaya ka naman ganyan, di tinuro sa yung tama, may tinuro sa yung mali, okay ka? May tama, may mali. So kaya alam ng Diyos. Sinabi niya, ang una nagkasala kasi yung tatay mo, or obviously yung mga ninuno natin, mga tagapagturo natin. So intindihan natin yung pag tayo may mali talaga, sabi mo, may mali talaga, hindi yung masama loob mo, sinabi mali ka naman talaga. Amen? Amen.
At ang isang verse ko, baka may naturo sa iyo mali. At tayo mga Pilipino po, naku, ang dami naturo sa ating mali. Ang dami. Kahit nga ibang baptist may mali. Oh. So naiintindihan ng Diyos yan, huwag kang aalis agad, huwag kang tampo agad. Amen? Amen. Oh, last na. Therefore, I profane ito na. Dahil sila'y nagkasala, binastos sila ng Diyos. Kaya maintindihan natin sa Isaiah, talaga nga nangyari ng mga panahon na yan, lalo later. I have profaned the princess of the sanctuary. Sino yung princess? Mga tagapamuno. Ano yung sanctuary? Yung pinaka-temple. So kaya po yun, ano nangyari sa after ng binaboy, sinira, sinunog po yung temple. At even ang panahon ni Isaiah, ang dami na po diyang kababuyan na nangyari. Kung naalala nyo nung panahon ni... Marami na nangyaring kabulastugan doon sa temple mismo. Supposedly napakabanal. Panahon ni Isaiah. Marami silang mga hari na hindi matino. So, alam mo sabihin that, therefore I have profaned the princess of the sanctuary. Kasi una, yung mga tao nagkasala, yung mga leader, mga teacher. Ngayon, hinayaan ng Diyos na yung sanctuary nila mababoy. Sinong nagkasala una? Ay, dapat hindi hayaan ng Diyos yan. Dapat nga, hindi kaso, ginagamit ng Diyos yung tao eh. At para sa kanya rin naman yun, para sa atin din naman. Meron tayong maayos na church. Tapos meron nagloko dito, sinira yung church. Paano mo isira yung church? Mga chismis, ganyan yan. Minsan, ang dali lang niya masira pag may mga loko-loko talaga. Kung may nakapasok na Judas dito, isa, dalawa pa. Kasi hindi yun si pastor, masyadong mabait. Hindi nagmamatsyag. Naisira na pala yung church, di mo pa alam. So, sino may kasalanan doon? Hahayaan ng Diyos yun. Sana hindi, pero minsan, pag masyado na matindi, ganun. Kung sino may kasalanan, hindi tayo rin. Huwag natin hayaan yun. I've given Jacob to the curse and Israel to reproaches. Reproaches parang kahihiyan. So, pwede mangyari yun. So, anong title ulit natin? Medyo negative sa bandang uli, pero gano'n naman yan eh. Kahit tayo ligtas na, pinili tayo, kahit mga Kristiyano tayo, pwede tayong gamitin ng kalaban eh. Gamitin tayo ng Diyos din sa masamang example. Ito dati matinuto, ginagamit ito ng Diyos. Di ba? Minsan may sinasabi ako sa inyo, hindi ko pinapakala kasi hindi nyo yung kilala eh. Pero may mga gano'n, nag-umpisang maayos, bandang huli, bagsak, hindi nakabangon, yung iba nakabangon, yung iba hindi na. Kaya ano nangyari? Hindi sayang. Gano'n nangyari hindi imposible mangyari sa atin yan. Kaya, kasi sa mga lagi sinasabi siya, manghinayang kayo, kaya nga maglingkod na kayo ng usos sa Diyos eh. Para may panghinayang kayo, kung sakali. Huwag naman. Yan sinasabi, kaya maglingkod ka na ng gusto. Para wala kang time sa ibang bagay. Amen? Amen. Gusto niyo ba? Hindi na ako inubo, di ba? Amen? Salamat sa Panginoon. Let's pray. Anong title natin ngayon? The Lord, our personal Savior. And then, yung subtitle natin kanina sa verse 1. Fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by my name, thou art mine. Handaan nyo lagi yun. Ang Panginoon gano'n siya, hindi yung magtatampo ka parang wala ka ng nakilala, di ka ligtas. Amen? Kung sakali dumating sa panahon sa buhay nyo yun, huwag kayong mawala ng sobrang walang pag-asa naman. Ayoko na! Boom! Wala na. Let's pray. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Pinapaalalahanan niyo kami, Lord. Napakalinaw. Ito po ina-address niyo sa amin, Panginoon. Mga lingkod niyo, mga anak niyo, Panginoon. I pray, makuha namin yun. Hindi na nakawin sa amin na iba yun. So, i-apply namin ang katotohanan na kayo pa'y personal God, Lord and Savior. Kayo po'y tagapagligtas, magliligtas pa sa ibang problema namin, niligtas niyo kami sa impyerno. Hindi natapos doon, kami po'y sigurado sa langit, pero ang daming bagay pa, minsan takot kami, maglingkod, magbigay, lumaban sa kasinungalingan, declare ang katotohanan. Dahil nung siya nakakatakot po yung pwedeng gawin ng iba sa amin, but sabi niyo po kayong tagapagligtas, niligtas niyo kami sa impyerno, lalo sa ibang bagay, napakayaman, napakalakas niyo. Kayong Panginoon, wala nang iba. Intindihan po namin yan. At kayo personal din po, pwede kami tumawag sa inyo, makiusap. Pag-uusap, Panginoon, talastasan din. Talaga may hindi kami naintindihan, parang mali, kapalagay namin.
pag-usap kami, Panginoon, maging malinaw sa amin itong mga bagay na ito. Hindi sinasabi lang ni Pastor to. Ito yung mga katotohanan na matagal nang nalalaman, naintindihan at pinaniniwalaan. So I pray, ay po pala sa bawat isa. Patuloy po kami, Panginoon, salamat sa kagalingan. Tuloy-tuloy na po ito, Lord. I pray, makipag namin gagawin. Anong plano nyo sa lala, Panginoon, kayo lang masunod, makakabuti, makaka-honor sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, kaya malo natin. In Jesus' name we pray. Amen.